Kabanata 1056. Nako, ang tanga. Kumikislap ang kanyang magagandang mata. Ang pang-aasar ng ganito ay isang malaking pagpapahirap at kahihiyan para kay Laiyan. Paano siyang hindi magagalit? Fire Demon World. Halos mamula-mula ang nagliliyab na pulang liwanag sa kanyang mga mata. Isang napakalaki at nakakatakot na figure ang dahan-daang lumitaw sa likuran niya. Ito ay isang malahari ng apoy. Namilog at namulat ang mga mata ng kabilang panig habang dumadaloy ang dalawang mahahabang agos ng apoy. Nakarating na ba ito sa ganitong antas? Habang nakatingin sa isang aparisyon, multo sa kawalan, biglang gumalaw ng bahagya ang mukha ni Sikong Jiuzi at sa wakas ay nagpakita ng ilang seryosong senyales. Mabilis na naging daliri na parang espada ang kanyang palad. Holy Wind Finger. Bagamat ipinakita pa rin niya ang Holy Wind Finger, hindi minamaliit ni Sikong Jiuzi ang kanyang kalaban, ngunit sa pagkakataong ito, ang Holy Wind Finger ay mas malakas kaysa dati. Malinaw na nang gamitin ni Sikong Jiuzi ang pangalawang galaw ng Holy Wind Finger, wala pang 20% ng kapangyarihan ang nagamit niya. Ngunit ngayon, habang siya ay nagtatanghal, ang buong pasilyo ay nagsimulang manginig. Sa isang iglap, ang nakapalibot na espasyo ay malakas na nabibitak. Sa sandaling ito, ang kapangyarihang ipinakita niya ay malamang sapat na upang magamit ang halos 50% ng kapangyarihan ng Holy Wind Finger. Puff! Naramdaman na lang ni Laiyan na isang kakilakilabot na enerhiya ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, na parang isang matalas na higanteng espada ang lumitaw sa kanyang harapan. Tinamaan nito ang kanyang katawan, at maging ang kanyang Fire Divine Weapon Bloodline ay hindi nakareact at direktang napalipad. Biglang bumukas ang pulang bibig, at isang subo ng dugo ang walang tigil na tumalsik palabas. Marahas na bumangga ang kanyang katawan sa pader na bato sa isang gilid. Nanghihina ang kanyang buong katawan doon habang hinihingal. Isang pares ng magagandang mata ang walang awang nakatitig kay Sikong Jiuzi. Isang determinadong kislap ang patuloy na kumukurap sa loob ng magagandang matang iyon, na parang may napagdesisyonan siya. Ha. Sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong hamanin. Hindi maganda para sa akin ang saktan ka. Maging mabuti kang babae. Habang nakatingin kay Laiyan, sabi ni Sikong Jiuzi nang may ngiting kontento sa sarili na may hindi maitagong kasakiman sa kanyang mga mata. Ang isang walang kapantay na kagandahan ay humahamon sa kaba ng sinumang lalaki. Maging si Sikong Jiuzi ay hindi maiwasang makaramdam na tila lumalakas ang init sa kanyang katawan. Kasabay nito, sa isang daanan, si Zephyr, na tumatakbo ng mabilis pa rin, ay biglang tumigil. Sa oras na ito, medyo nakabawi na ang binata na may buhok na blonde sa kanyang pulmonya. Gayunpaman, ang sigaw ng demonyong kaluluwa ay naglalaman ng isang nakakatakot na atake sa kaluluwa. Sa oras na ito, wala pa rin siyang gaanong lakas para makatakas. Nang makitang biglang huminto si Zephyr, hindi niya maiwasang subukang magpumiglas muli. Gayunpaman, matapos ang ilang sandali ng pagpupumiglas, sa wakas ay natuklasan ng binata na may blonde na buhok na walang saysay ang lahat ng kanyang pagtutol. Paano nangyari iyon? Ang aura na ito. May kapangyarihan ng demonyo sa apoy. Sa kislap ng kanyang mga mata, patuloy na nakasimangot si Zephyr. Masyadong pamilyar ang ganitong uri ng pagbabago-bago. Ito ang aura na inilalabas ng bloodline ni Laiyan. Ngunit ito ay imposible. Sa espasyong ito, isa itong one-way transmitting formation, at ang pormasyong ito ay magagamit lamang ng isang beses. Dumating si Zephyr sa lugar na ito kasama ang tulong ng Nine Netherbird, kaya ito ay imposibleng makapasok si Laiyan dito. Kabanata 1057. May mali. Biglang sumulyap si Zephyr sa binata na may gininto ang buhok. Dahil nakapasok ang kabilang panig sa lugar na ito, hindi imposible para sa kanya na makapasok sa templo. Ito nga ang aura ng apoy. Bukod dito, ang aura na ito ay hindi aura ng isang demonyong kaluluwa. Ito ay isang pagbabago-bago ng isang sinaunang Draconicong dugo. Ang Nine Netherbird ay partikular na sensitibo sa pabago-bagong apoy, kaya natural na mas sensitibo ito kaysa kay Zephyr. Matapos marinig ang mga salita ng Nine Netherbird, napagpasyahan ni Zephyr na ang taong naglalabas ng ganitong uri ng pagbabago-bago ay si Laiyan. Sa pag-iisip nito, direktang sinigawan ni Zephyr ang Nine Netherbird nang walang pag-iisip.
Hanapin ang pinagmumulan ng pagbabagong ito. Tila naramdaman din ng Nine Netherbird ang pagkabalisa sa puso ni Zephyr. Kung sa ibang pagkakataon man ito nangyari, natural lang na mahihirapan ito. Pero ngayon, hindi na, kaya mabilis niya itong tinuruan. Huwag kang lumaban. Walang tunay na epekto sa akin ang paglaban mo. Masyadong malaki ang pagitan natin. Habang nakatingin kay Laiyan, dahan-daang sinabi ni Sikong Jiuzi kay Laiyan nang may mapagmalaking ngiti sa mukha. Kung maglalakas loob kang hawakan ako, tiyak na mamamatay ka. Kumunat ang noo ni Laiyan. Ang kanyang maputlang mukha ay napuno na ngayon ng kamangha-manghang katahimikan. Ang katahimikang ito ay malinaw na nangangahulugan na nakapagdesisyon na siya. Humph. Pinagbabantaan mo ako. Bihira para kay Sikong Jiuzi na magkagusto sa isang babae, ngunit hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Laiyan na magsalita sa kanya ng ganito. Sandaling-sandali, biglang nag-alab ang galit sa kanyang puso. Mukhang hindi ka susuko hanggang sa huling sandali. Sige, susukuan muna kita, at saka hahanap ng lugar kung saan mo makukuha ang dalisay mong katawan. Sa oras na iyon, ikaw na ang magiging babae ko. Gusto kong makita kung maglalakas loob ka pa ring maging matigas ang ulo. Habang iniisip ang isang napakagandang dilag na nasakop niya, maging si Sikong Jiuzi ay hindi maiwasang lalong matuwa. Swoosh! Habang nagsasalita siya, biglang gumalaw ang palad ni Sikong Jiuzi. Sa isang iglap, isang malakas na puwersa ang naging isang di nakikitang kamay, na tumakip sa maselang katawan ni Laiyan na parang kayang-kaya nitong lumunin ang langit at lupa. Pagsabog sa sarili. Sa sandaling ito, ang matatag na ekspresyon sa magandang mukha ni Laiyan ay naging napakalinaw. Bahagyang gumalaw ang kanyang maliit na bibig, at isang malamig na boses ang dahan-daang lumabas. Kahit na siya ay mapahamak, hindi pipiliin ni Laiyan na maging babae ni Sikong Jiuzi. Mabilis na sumabog at gumalaw ang enerhiya sa kanyang katawan. Walang katapusang apoy ang nagliyab, at isang matipuno at walang hanggang anyo ng apoy ang dahan-daang lumitaw sa harap ni Laiyan. Iyon ay aparisyon, phantom na nagmula sa kanyang sinaunang draconic bloodline, na naglalabas ng kanyang huling enerhiya. Malabo, sa sandaling ito, may mga figurang lumitaw sa isipan ni Laiyan nang hindi namamalayan, ngunit sa wakas, naglaho silang lahat, naiwan na lamang ang isang payat na figure na unti-unting lumilitaw, na nagiging mas malinaw ng mas malinaw. Ang may-ari ng figurang iyon ay si Zephyr. Umuungol. Nang malapit ng malagay sa panganib si Laiyan, isang malakas na dagandong ang biglang umalangaw-ngaw. Boom! Agad na nabasag ang pader na bato ng daanan. Isang nakakatakot na butas ang agad na nabuo. Isang lalaki ang mabilis na lumabas mula sa butas. Maingat na lumabas si Amon mula sa butas. Nakatutok ang mga mata ng kabilang panig. Para bang ang lagusan ay puno ng isang mabangis na parang multo na aura at isang walang hanggang mamamatay taong aura. Sinuntok niya si Laiyan gamit ang dalawang kamay. Tumigil ka. Ang boses na naglalaman ng panginginig ng kaluluwa ng isang tao ay naging dahilan upang biglang manginig si Laiyan, na tuluyang isinuko ang kanyang buhay. Sa sandaling ito na wala sa sarili ang kalaban ay agad na sinakop ng enerhiya ni Zephyr ang kanyang katawan at pinigilan ang magulong tunay na enerhiya. Kabanata 1058. Puff. Habang gumagalaw ang bibig ni Laiyan, isa na namang subo ng dugo ang tumalsik palabas. Gayunpaman, ang kanyang magulong tunay na enerhiya ay nakabawi na. Malinaw na nakaligtas siya. Habang nakatingin doon, isang figure ang dahan-daang naglakad papalapit sa kanya. Ang mga mata ng kabilang panig ay puno ng walang hanggang puot. Hinawakan niya ang damit ni Laiyan gamit ang isang kamay at sumigaw ng malakas na may napakasama at matalas na liwanag sa kanyang mga mata. Baliw ka na babae ka, baliw ka ba? Ang lalaking ito ay si Zephyr. Nang makita niya ang sitwasyon ni Laiyan, alam niyang malinaw na sisirain nito ang sarili. Kung nahuli lang siya ng isang hakbang, malinaw na mamamatay ng tuluyan si Laiyan. Habang iniisip ito, sumugod si Zephyr patungo kay Laiyan nang hindi nag-iisip. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang matalas na mahahabang espada sa oras na ito, na may hindi matatawarang galit. Sa di malamang dahilan, nang makita niya ang galit na ekspresyon ni Zephyr, hindi niya maiwasang makaramdam ng hindi maipaliwanag na tuwa. Gayunpaman, ang kanyang kaakit-akit na cherry lips ay mahigpit na nakatikom.
Iminulat niya ang kanyang magagandang mata at tumingin sa galit na si Zephyr, nang walang sinasabi. Kung tungkol naman sa binata na may buhok na blonde, matagal na siyang itinapon sa isang tabi ni Zephyr, at ang kanyang itim na pusa ay nakahiga sa kanyang balikat, na may isang pares ng mga matang parang pusa na may bahid ng pagbabantay. Ang dalawang ito may problema siguro. Bulong ng binata na may gininto ang buhok. Zephyr. Kung tungkol naman kay Sikong Jiuzi, nang makita niyang si Zephyr ang taong lumitaw, biglang naging mas matalas ang kanyang mga mata. Ito ang ikatlong beses na nakilala niya si Zephyr. Sa unang pagkakataon, inilagay niya si Zephyr sa isang patay na lugar, ngunit hindi niya inaasahan na hindi mamamatay si Zephyr. Isa itong malaking insulto sa kanya. Dahil sa kanyang katayuan, isa siyang disipulo sa antas ng hari at ang pinakamalakas na hari. Magiging insulto ang pumatay ng isang junior na nasa agility lang. Ang pangalawang pagkakataon ay dahil sa demonic soul. Pangatlong beses na ito. Gayunpaman, sa ikatlong pagkakataon, hindi lamang siya nagalit, kundi mas lalong nagseselos. Si Lei Yan sa harap niya ay sinusubukan ang lahat para painitan ang sarili. Paano siyang hindi magagalit? Ngunit base sa ugali ni Zephyr at Lei Yan, malinaw na napakalapit ng relasyon ng dalawa. Iyon mismo ang dahilan kung bakit unti-unting lumalabas ang kanyang boses na may hindi nakatagong pagpatay. Nang marinig ang boses ni Sikong Jiuzi, wala ni Katie Ting na ekspresyon sa mukha ni Zephyr. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Lei Yan ngayon ay malinaw na may kaugnayan kay Sikong Jiuzi. Ang lahat ng ito ay sanhi ng lalaking ito. Ikaw. Alagaan mo siyang mabuti. Habang nakatingin sa binata na may gininto ang buhok, malamig na sabi ni Zephyr. How dare you order? Biglang nagbago ang mukha ng binata na may blonde na buhok matapos siyang tretuhin ng may ganitong saloobin. Galit niyang tinitigan si Zephyr, ngunit nang makita niya ang pares ng nanlalamig na mga matang iyon, naramdaman niyang tumigil ang kanyang katawan at nagsimulang pigilin ang kanyang paghinga. Hindi na siya nagsalita pa. Maging ang itim na paws ang nasa kanyang balikat ay nagsimulang manginig, magmiyaw, at pagkatapos ay yamakap sa mga bisig ng blonde na binata. Mamamatay ka. Habang nakatingin kay Zephyr, paanong hindi alam ni Lei Yan ang desisyon niya? Agad niyang sigaw ng may pag-aalala. Humiga ka roon ng masunurin. Hindi siya sinagot ni Zephyr bagkus ay sumigaw ito sa malalim na boses. Mayroong hindi maikakailang ugali sa kanyang mapang-ipang aura. Kabanata 1059. Habang nakatingin siya sa binata sa harap niya, ang dominanteng kilos nito, ang baliw nitong aura, ang mapagmalasakit na ekspresyon. Lahat ng ito ay naging dahilan upang manginig ng malakas ang puso ni Lei Yan. Dahan-dahan. Lumingon si Zephyr. Gayunpaman, nang sandaling lumingon siya at hinarap si Sikong Jiuzi, biglang nagbago ang kanyang momentum, parang isang banal na espada na matagal nang nasilyuhan. Bigla itong nabunot, at ang nakakapangilabot na aura ay tuluyang sumabog sa sandaling ito. Ang kanyang mga mata ay mabangis at baliw, parang isang walang emosyong demonic sword. Kahit si Sikong Jiuzi ay hindi maiwasang manginig sa kanyang puso. Ito ay isang pares ng mga matang nakakagulat. Gayunpaman, sa harap ng gayong mga matang iyon, bagamat bahagyang nanginig ang puso ni Sikong Jiuzi sa simula, agad siyang napalitan ng walang katapusang galit. Zephyr, hindi ka namatay noong nakaraang beses. Mukhang maganda nga ang swerte mo. Kaya mo naman palang mabuhay sa lugar na iyon. Pero sa pagkakataong ito, ipapaalam ko na sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Lubos kitang susupilan, pupunitin ang iyong pisikal na katawan, at pipigilan ang iyong kaluluwa. Unti-unting nawala ang mga salita ni Sikong Jiuzi. Sa sandaling ito, isang napakalaking enerhiya ang dahan-daang kumalat mula sa kanyang katawan. Kasunod nito, mabilis itong bumuo ng isang napakalaking puwersang panunupil na parang dagat sa espasyong ito. Sa oras na ito, malinaw na nakakagalaw ang binata na may gininto ang buhok. Nang maramdaman ang malalim at kakilakilabot na momentum na parang dagat, agad niyang binuhat ang Black Lion sa kanyang balikat at tahimik na lumapit sa tabi ni Lei Yan. Hindi ka ba nag-aalala na baka mamatay ang lalaking yan? Sumulyap si Lei Yan sa binata na may blonde na buhok, at ang magagandang mata nito ay medyo naging kakaiba, na parang may naramdaman siya, ngunit sa wakas ay dahan-dahan niyang sinabi.
Ang lalaking ito walang mas mayabang pa sa kanya, pero hindi pa talaga siya nabigo. Gaya ng inaasahan, habang binibigkas nila iyan ang mga salita, isang nakakapangilabot na boses ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Kung gayon, subukan mo. Holy Windfinger. Habang bumababa ang boses ni Zephyr, isang mahabang dagandong, na parang isang malaking alon, ang biglang pumutol sa kawalan. Habang ipinapadala ang tunog, mabilis ding nabuhay ang tunog ng pagkapunit. Buzz. Ang daliring iyon ay parang isang banal na haligi. Ang banal na kariktan ay kumurap at gumalaw ng napakaliwanag. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, mayroong walang katapusang hangin na pokus. Sa likod ni Sikong Jiuzi, dahan-daang lumitaw ang figure ng isang matandang lalaki. Tulad niya, isang daliri ang pumutok sa hangin at sumabog. Boom! Nagsanib silang dalawa at sumugod. Buzz! Hindi nagbago ang mukha ni Zephyr. Malamig ang kanyang mga mata, at mabilis na gumalaw ang kanyang palad. Bigla na lang, isang sinag ng matalim na liwanag ang mabilis na dumaloy sa likuran niya. Kinontrol niya ang kanyang palad at mabilis na isinama ang Spirit Breakang Sword Palm dito. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga espada ang nagsimulang sumugod patungo sa kabilang panig ng sabay-sabay. Sa ilalim ng gulat na titig ni Sikong Jiuzi, ang nakakatakot na talas ng Spirit Breakang Sword Palm ay direktang pumutol sa kanyang Holy Windfinger. Hindi lang iyon, kundi pati na rin ang natitirang kapangyarihan ay patuloy na nanatili sa katawan ni Sikong Jiuzi. Ano? Biglang nagbago ang mukha ni Sikong Jiuzi. Hindi niya inaasahan na ang kanyang Holy Windfinger ay madaling mababali ni Zephyr. Bagamat naabot na ni Zephyr ang level 9 agility, na mas malakas kaysa sa huling labanan, hindi ito maaaring maging ganito kalakas. Kabanata 1060. Kung ikukumpara sa pagkabigla sa puso ni Sikong Jiuzi, si Zephyr ay labis na nagulat. Ang kapangyarihan ng Wind War Mark ay talagang lampas sa kanyang imahinasyon. Dahil sa parehong matalas na lakas ng hangin, nagawa niya itong sapilitang basagin nang hindi man lang gumagamit ng masyadong lakas. Hinahanap mo ang kamatayan. Habang nakaharap sa Spirit Breakang Sword Palm, si Sikong Jiuzi ay labis na nagalit. Umungol siya na parang isang Diyos. Isang daliri na may mga gininto ang linya ang biglang humaplo sa kalangitan at mabilis na gumalaw. Daliri na pumupuksa ng langit. Ang daliring ito ay sapat ang lakas para punatin ang langit, at mayroon itong bakas ng talas ng Gold Focus Realm. Kahit ang mga kapantay ko ay hindi nangangahas na lumaban dito, lalo na ang isang junior na katulad mo. Tiwala si Sikong Jiuzi sa sarili niyang daliri. Mayroon siyang 9 na teknik gamit ang daliri, bawat isa sa mga ito ay kayang takutin ang lahat ng direksyon, takutin ang kalangitan. Sa sandaling ito, ginamit na ng daliri na pumupuksa ng langit ang lahat ng kanyang lakas. Lumakas ang puwersang parang sawa ng dragon at bahagyang lumitaw ang dragon, na para bang hindi ito isang daliri, kundi isang banal na haligi na hamati sa langit at lupa. Bahagyang sumangot si Zephyr. Sa oras na ito, kahit hindi pa rin siya sigurado kung matatalo niya si Sikong Jiuzi, hindi na siya mapapahiya gaya noong nakaraan, at hindi na rin siya makakalaban pa. Swoosh! Sa isang iglap ng kanyang pag-iisip, isang walang hawakan na espada ang lumitaw sa kanyang palad. Ang talom ng talom ay kumurap-kurap kasabay ng malamig na liwanag na tumatagos sa buto, at ang mga bughaw na sinag ng liwanag ay umiikot sa paligid nito na parang mga dragon at ahas. Buzz! Sa sandaling lumitaw ang walang hawakan na talom, tila nabigla ang buong espasyo, at ang labis na pagsabog ay pinakawalan ng husto. Kahit na ang binata na mayabang ay palaging mayabang at bahagyang nabigla kay Zephyr, nang makita niya ang Violent Wind Lightning Blade, sa wakas ay nagsimulang magbago ang kanyang mukha. Kahit ang isang lalaking mayabang ay kayang magpakita ng ganoong ekspresyon, lalo na si Sikong Jiuzi. Sa sandaling ito, si Sikong Jiuzi ay lubos na nagulat at tumingin kay Zephyr na parang nakakita ng multo. Hindi niya inaasahan na si Zephyr Khan ay maglalabas ng ganito kagandang aura. Ang paglitaw ng walang hawakan na talom ay nagpabitak sa nakapalibot na espasyo. Para bang isang walang kapantay na banal na espada ang malapit ng lumitaw. Ito ba? Hindi imposible ito. Bigla, nakita ni Sikong Jiuzi ang kahangahangang ron sa likod ni Zephyr Khan.
Nanlaki ang kanyang mga mata at sumigaw na parang nakakita ng multo. Tanda ng digmaang hangin. Imposible yan. Doon, ang mga ron ay parang berdeng jade, na may isang uri ng aura ng hangin. Habang pataas at pababa ang mga ito, may mga halatang matatalim na ilaw. Ang ganitong uri ng aura at mapanirang kapangyarihan ay nagpaisip kay Si Kung Jiuzi ng isang tugatog ng pag-unawa sa lakas ng hangin ng Focus War Scar. Talaga bang pinaikli ni Zephyr ang marka ng digmaan? Buzz. Sa harap ng pagkabigla ni Si Kung Jiuzi, hindi siya binigyan ni Zephyr ng pagkakataong huminga. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay, at ang Violent Wind Lightning Blade ay naging isang hindi may lalarawang enerhiya ng liwanag, agad na sumugod patungo sa Sky Exterminating Finger ng kalaban. Ito rin ang sandali nang nakikipaglaban si Zephyr kay Si Kung Jiuzi. Dalawang baliw at miserableng ungol ang biglang lumabas mula sa kanilang likuran mula sa malayo. Maya-maya, dalawang baliw na alon ang marahas na sumugod na parang isang nagising na demonyong dragon. Ang lugar kung saan sila sumalakay ay malinaw na kung saan matatagpuan si Zephyr.